Magandang araw. Ako si Maria Ernesta Rasueño galing sa BSP 2.6 at kasalukuyan ako nagsasagawa ng isang panayam para sa aking proyekto. Ang layunin po ng ating pag-uusap ay upang maunawaan ang inyong karanasan kaugnay sa wika, pag-a-adjust sa kultura, katrabaho at iba pang social nasali. Ang iyong mga sagot ay napakahalaga at makakatulong sa aking proyekto. Gusto ko rin tiyakin na lahat ng impormasyon na iyong ibabahagi ay mananatiling confidential at gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik na ito. Bilang respeto sa iyo, nais ko muna hingiin ng iyong pahintulot bago tayo magsimula. Papahintulutan mo ba akong magtala ng iyong sagot at kung maaari mag-record ng ating panayam para sa eksaktong pagdokumento? Mayroon ka bang anumang katanungan o lalahanin bago tayo magsimula? Wala naman. Pwede. Maraming salamat. At bago tayo magsimula, nais ko lang ipakilala sa inyo ang aking kasama. Maaari mo ba ilahad ang iyong pangalan, edad, at kung taga saan ka? Magandang umaga. Ako si Jessica Pumasi. Nagmula ako sa probinsya ng Quezon at ako ay 25 taong gulang. Ayun, maraming salamat. At anong klase ng trabaho ang mayroon ka? Sa ngayon, kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang kumpanya kung saan unang ginagamit ang lingwaheng Ingles. At maraming salamat. At gaano ka nakatagal sa kumpanya ito? Sa kumpanyang ito, marahil kung di ako nagkakamali, isang taon na at mahigit. Siguro isang taon at 6 na buwan. Maraming salamat. So, bilang, tulad ng sinabi mo, English ang ginagamit, yung pangunahing lingwahe sa iyong trabaho, nahirapan ka bang matutunan ito? Hindi naman, depende sa kung paano mo siya anong tawag mo doon, kung paano mo siya isasabihin, bibigkasin sa paraang gusto mo. Malinaw. Ano yung mga paraan na ginawa mo upang masanay ka sa lingwaheng English? Siyempre, ang una nating lingwahe is Tagalog. Siyempre, tayo Pilipino. So, pangalawang lingwahe natin ang Ingles. So, dapat, ang ginawa ko pag-a-adjust sa akin noon is practice ng pag-i-Ingles araw-araw bago pumasok sa trabaho. Maraming salamat. At dahil nga tayo ay Pilipino at ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na pangunahing lingwaheng English, alam naman natin lahat na mga Amerikano ang ating pinagsisilbihan. So, ano yung malaking pagkakaiba ng kultura na napansin mo? Kultura ng Pilipino? At Amerikano? Malaki. Unang-una sa kultura Pilipino, yung paggalang, yung pagmamano sa mga matatanda, paggamit ng po at opo. Marahil sa ibang bansa, hindi ginagamit yun. Pangalan nilang unang binabanggit. Kung sa atin, tinatawag natin silang Ginoo, Binibini, Ginang, kumbaga. Sa kanila, hindi. Diretso ng pangalan talaga. I think, yeah. May kaugalian ka ba ng mga Amerikano na nahirapan kang tanggapin o nahirapan kang sundin? Ganun. Hindi naman sa nahirapan. Kumbaga, kailangan ko lang i-level yung sarili wika natin sa kanila. Kumbaga, English. So, yung pagsasalita natin ng English, dapat magkakaintindihan tayo sa kanila kung paano tayo makipag-usap. Ganun. Tapos yung kung paano natin sila itatawagin sa pangalan nila mismo. Nang walang Ginoo, Ginbini, Ginang, tulad na. Bilang galing kang Quezon Province, sa probinsya ng Quezon, at napunta ka rito sa Manila, gano'ng kalaking adjustment yung ginawa mo sa mga katrabaho mo pagdating sa pakikisalamuha, gano'n. Dahil nga, dito Manila, ikaw lang yung province. Kung tutusin, wala namang pagkakaiba. I mean, dapat ilagay mo lang yung sarili mo
pagko-compromise sa mga tao. Siyempre, dapat babagay ka sa kasamahan mo. Dapat matuto kang pakisamahan kung sino yung katrabaho, nakakasama mo araw-araw. Ganon din naman yun, wala namang pinagkakaiba sa amin. Ganon din lang. Kung paano ka makitungo sa kapwa. Paano ka nakipagkaibigan o nagbuo ng connection sa bagong kapaligiran? Since na Manila nga to, paano ka nakapag-adjust? Unang-una, komunikasyon. Siyempre, kailangan yun para magkaintindihan. Tapos, siyempre, kailangan mo din mag-adjust. Kung paano mo gusto tratuhin ka, ganun din dapat yung trato mo. Ganun lang palagi. Tama naman. Nakaranas ka ba ng mga diskriminasyon? Bagong salta ka lang dito, ganyan. Hindi naman. Wala namang ganun. Mababait naman yung mga tao dito. Mabuti. At anong mapapayo mo sa mga kalugar mo na nais pumunta rito, gusto rin mag-apply o gusto rin pupasukin yung trabaho meron ka? Basta go lang. Kung may pangarap kayo, sige, go lang lagi. Basta, lagi lang pasulong. Yun. Ayun. Maraming salamat sa iyong oras at pagbabahagi ng iyong karanasan. Malaking tulong ito sa yung mga sagot mo para sa aking proyekto. Kung may iba ka pang gustong idagdag o kung katanungan ka tungkol sa naging panayam, huwag ka mag-atubuling ipaalam sa akin. Muling maraming salamat at naway magtagumpay ka sa iyong mga ginagawa.